O, di ba? Very colorful ng aking cake. Vanilla confetti nga pala tong cake na to. Bali, chiffon lang yan naman siya. Nalagyan mo lang siya ng sprinkles para maging confetti, di ba siya? Tapos, ito kasi para sa relatives or family lang naman siya. Ganun. Kaya sabi ko, sige, lagyan ko nga ng ganitong design, di ba? Ang cute niya tingnan kasi colorful. Tapos, celebrant, mahilig kasi siya sa ibon. Kaya sabi ko, sige, ibon na lang yung design. Parang yung sa Monster last time na ginawa ko na nilagyan ko siya ng fudgy bar kasi natuwa nga ako sa texture nung Monster na fudgy bar na yun. Kaya sabi ko gagamitan ko ulit ng fudgy bar. Tapos ito nga pala yung tinabas ko. Siya din yung nilagay ko doon sa tuktok. Shape na dome kasi ito. Baka magtaka nga pala yung ibang customer bakit ginagamitan namin ng pinagtabasan. Ganun po talaga. Lalo na kapag sa 3D, may time na yung tinabas namin cake, yun din yung shape namin. Kasi alam ko dati may nabasa ako. Na so sure ako kung nabasa or si customer mismo yung kausap ko na nagsabi na bakit ganun yung cake, may tabas, parang pinagdikit-dikit lang siya. Not sure ako, number cake yata ito. Number cake yata ito. Ano ba ito? Number cake yata ito. Yung sinabi niya na bakit pinagdikit-dikit lang. Ganun po talaga yun mga mi. May mga time talaga lalo sa 3D cake. Tinatabas lang namin siya or sinishape naman. As long as may cake pa din siya, hindi naman yung totally tabas-tabas. Yun naman yung, hindi naman siguro ganun. Tapos ito na nga pala, fudgy bar yan siya na vanilla custard siya. Nilagyan ko lang ng food color and then yun yung ginawa ko siyang parang crumbs. Tapos, nilagyan ko na siya ng parchment paper para sa mata at saka sa chan. And ito na nga, sinimulan ko na ilagay yung crumbs. Yung paglagay nga pala ng ganitong crumbs, medyo makalat siya. Kaya dahan-dahan ko lang siya nilalagay kasi medyo ayaw ko ng messy. Kaya medyo matagal siya ilagay kasi nga yan, inuunti-unti ko siya ilagay talaga. Tiyagaan hanggang sa wala na makitang kulay puti. Tapos, ito yung custard filling na nasa loob ng fudgy bar. Siya din yung gagawin kong palong ng ibon. Ibon nga yan. Sabi kasi ng anak ko mukha daw chicken. Hindi na din ako nakipagtalo kasi feeling ko nga mukhang chicken. Dapat pala ginawa ko na lang siyang kulay blue. Ewan ko ba, sabi ko kasi si Tweety Bird yung nasa isip ko na kulay dilaw. Kaya tuloy ayan. Mukha siyang chicken or mukhang sisiyo, diba? Hinayaan ko na din lang. Hindi na ako nakipagtalo kasi feeling ko mukha nga talaga siyang chicken. Ito na yung kanyang pinaka-final outcome naman. Ganyan nilagyan ko lang siya ng mata, diba? Nirest ko muna yun siya pagkalagay ko na icing, tapos kinaumagahan saka ko lang nilagay yung mga final details na ganyan kasi nga medyo matagal din gawin yan siya and para kahit paano nag-set na yung yung cake, hindi siya ganun kalambot yung icing, diba? Ito na yung kanyang pinaka final outcome. Hindi ko alam kung bird ba to or chicken, basta bahala na kayong humusga.